Good day mga kamama. Ayan, napagtripan ko na naman ang aking bunsong anak at siya ang pinagugas ko ng aming kinainan. Ayan, parang paiyak na siya. Ang sama-sama ng loob niya. Pero kakaunti lang naman niya mga kamama, yung aming kinainan. Tatlong pinggan lang yan, saka kutsara at saka yung iilan. Pero ang sama-sama ng loob niya. Tingnan mo ang nguso. Ayun yun. Ang sama-sama ng loob niya yung nguso niya, pagkahaba-haba din na maipinta. Tingnan mo kulang na lang ang sabitan ng kaldero. Alam niyo mga kamama, habang bata pa ang ating mga anak, ay turuan na natin sila ng mga gawaing bahay para alam na nila yung gagawin nila kung sakaling tayo ay wala sa piling nila. Kunyari may trabaho tayo sa malayong lugar or may trabaho tayo, at least kaya nilang i-handle ang kanilang sarili kahit wala silang magulang sa kanilang tabi. Masakit man sa loob ko na pagawain ng gawaing bahay ang aking anak, pero ito ay para din para sa kanya. Kailangan natin tigasan ang ating loob para sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga anak na natitira lagi sa ating bahay. Hindi habang buhay na tayo ay laging kapiling nila, dahil sapagkat tayo ay laging umaalis, lalo na ang mga nanay, ang tatay, di ba? Tulad kong isang kamama na malambot ang puso pagdating sa anak, minsan sinasabihan ko sila na kailangan nila itong gawin dahil tulad ko, ako ay nag-abroad sa Kuwait ng 4 na taon, halos hindi ko sila kasama. Kaya ako'y natutuwa naman dahil yung aking panganay na anak ay marunong na magluto o marunong nang gumawa ng gawaing bahay. Hindi nga lang ganun ka linis, pero okay na rin. Nakakapagluto siya, nag-iigib siya. So, napakalaking tulong na ito para sa aming mag-asawa. Ang sabi ko nga sa kanya, dito sa aking bunsong anak, huwag magagalit kung sakaling siya ay uutusan. Dahil ito ay para din naman sa kanya, 'di ba? For the go. Ayan tingnan mo ang itsura niya halos hindi na maipinta. Yung galit niya inaano niya sa pinggan.